nung nakaraan po ay ating pong baptism fellowship. Kaya po, nag-skip po tayo sa ating pong online. At ngayon po habang tayo po ay naghihintay sa ating pong mga kapatid, at tayo po ay magpasimulang umawit. Awitin po natin ito pong 136, "Tulad ni Jesus, ibig kong sundin." At kung maaari po ay open po natin yung ating pong mga camera at panatiliin pong naka-close po yung mic nang sa gayon kahit online po ay tayo po ay nagkakakita po. Page 136, "Tulad ni Jesus." Tulad ni Jesus, ibig kong sundin, mababang loob, higit sa hindi, higit ng sigla sa mga gawain, at sa paglaan sa panibigin. Puso'y kunin, ako'y iyo lamang. Puso'y kunin at iyong tirahan. Dalisayin aking kahilingan. Ako'y hugas at tuloy ingatan. Tulad ni Jesus, siyang dalangin, higit ang lakas kung krus ay bati, higit ang sikap, ebanghelyo'y dalhin, taglay ang lakas saan man sumuli. Puso'y kunin, ako'y iyo lamang. Puso'y kunin at iyong tirahan. Dalisayin aking kahilingan. Ako'y hugas at tulad ingatan. Tulad ni Jesus kung mamumuhay, at ang pag-ibig sa kapwa'y alay, pagtangging wagas sa inangking buhay, sa Galilea ay kaniyang pinaglaan. Puso'y kunin, ako'y iyo lamang. Puso'y kunin at iyong tirahan. Dalisayin aking kahilingan. Ako'y hugas at tuloy ingatan. Salamat po sa ating pong inawit. At bago po tayo magpatuloy ay hiniling ko po tayo po lahat ay manalangin. Let us pray po. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, kami po Ama ay patuloy po na nagpapasalamat po sa mabiyayang gabi na ipinagkaloob niyo po sa amin, bagamat kami po'y magkakahiwalay po physically, pero po salamat, meron pong ganito pong pagtitipon sa pamamagitan po ng online, at kami po ay makakapagpatuloy sa aming pong pakikinig at pag-aaral po ng iyong pong mga salita. Salamat po sa lahat po ng mga kapatid na nag-join, at sa lahat din po ng mga kapatid na makakapanood po sa pamamagitan din po ng live sa Facebook. Patuloy na dalangin po namin ang banal na Espiritu ang manguna sa bawat isa po sa amin na makikinig, at ganoon din po sa inyo pong anak na gagamitin po na magdadala po ng iyong pong mga salita. At patuloy din po amin din pong nilalapit ang kapatid, si Brother Wilson, sa kanya pong physically. Kayo rin po ang patuloy na magbigay kalakasan at pangunahan po maging sa kanya pong spiritual din po. At salamat din po sa awitin po. Patuloy nawa ito'y makapagbigay ng
Kapurihan po sa inyo at ang mensahe po nito sa bawat isa po sa'min, tunay po nawa ang puso po namin ay maipagkaloob po namin sa inyo at katulad po ng aming Panginoong Hesus ay amin pong mamuhay po kami at lumakad po kami ng katulad po ng ibinuhay po ng aming Panginoong Hesus na dinadala po ang ebanghelyo na masaya, kagalakan po na nagbabahagi ng iyong pong mga salita. Patuloy din po na dalangin din po namin ang mga kapatid po na wala pa po sa amin pong piling kung meron pa man pong magjo-join. Patuloy kayo po ang manguna sa gabi po na ito. At ang lahat po ng ito, Ama, ay amin pong pinapasalamatan. Tuloy po na dinadalangin sa tanging pangalan lang po ng bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Po, ngayon po ay magpapatuloy na po tayo sa ating pong pag-aaral sa aklat po ng Ephesians. At ihanda na po natin yung ating pong mga notes at ang ating pong mga puso't isipan sa pakikinig. Binibigay ko na po kay Brother Wilson. Okay, magandang gabi po mga kapatid at salamat Brother John. Tunay na napakaganda po ng ating inawit sapagkat ito po ay may kinalaman sa ating pong mga pag-aaralan ngayong gabi. At kung di po ako nagkakamali, tayo po ngayon ay nasa chapter 5 na po ng Aklat ng Epeso, kung saan ang chapter 5 ay panawagan din ni Pablo, no? Hindi lang na tayo po ay, ang sabi niya rito, magsitulad sa Diyos. Kaya ngayong gabi po, ito po yung ating pag-aaralan na may kinalaman pa rin sa pamumuhay ng mga mananampalataya. Katulad ng ating mga introduction sa nagdaang mga pag-aaral po natin, ang unang 3 chapter po ng Aklat ng Epeso ay mga doctrinal, mga katotohanan tungkol po sa kaligtasan sa buhay na walang hanggan, sa ating kaugnayan sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. At ang tatlong kapitulo na natitira ay may kinalaman naman po sa pamumuhay, ang tamang pamumuhay na kalooban ng Diyos at ang panawagan ni Pablo sa mga mananampalataya sa Epeso ay tunay na masumpungan ang bunga ng kanilang pananampalataya. Ang pamumuhay ay isang mahalaga na katotohanan na nagpapakita ng kanilang tunay na kaugnayan sa Panginoong Diyos. At ganoon din naman po sa atin sa panahon po natin ngayon. Napakahalaga po ng ating pamumuhay. Although ginamit ni Pablo yung walk, yung lumakad, no, na tumutukoy po ito sa pamumuhay ng mga mananampalataya. At marahil ay bago ko po ipagpatuloy ito, tayo po ay minsan pa po na dumulog sa Panginoong Diyos sa isang panalangin. Ama naming Diyos na banal, maraming salamat po sa kabila po ng kami po ay physically ay magkakahiwalay, magkakalayo. Spiritually po kami po ay yung pinagbubuklod bilang isang iglesia na nag-aaral sa iyong mga salita. Sapagkat ang iyong mga salita ang siyang liwanag sa aming buhay upang kami makapamuhay ng naayon sa iyong kalooban at nakalulugod sa iyong banal na harapan. Kaya dalangin po namin na pangunahan mo po kami sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na nasa amin. Nang sa ganun po, ang iyong mga salita ay lubos naming maunawaan at ito'y tunay na maging pagpapala at maging kalakasan po sa amin upang kami po ay masumpungan mo na lumalakad, namumuhay ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo po ang gabi pong ito, pagpalain mo po ang bawat isa, at pagpalain mo po ang madadatnan po ng maikling pag-aaral na ito. At ang lahat po ng ito ay amin pong isinasamo
at idinadalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Okay po, kung i-outline po natin ito pong chapter 5 simula 1 to po, ito po ay may kinalaman sa pamumuhay, yung pamumuhay na mamuhay sa pag-ibig at mamuhay sa liwanag at mamuhay na sa karunungan, or yung sa English ginamit po yung pag-outline po nito, yung walk in love, walk in light, and then walk in wisdom. Ayan po yung laman ng chapter 5, 1 to 17. At ang mga sumunod naman nito ay may kinalaman po sa pamumuhay ng mag-asawa o bilang relasyon ng isang pamilya. Kaya napakaganda po nitong chapter 5, no? Ganon din yung chapter 4, chapter 5, may kinalaman po ito sa pamumuhay na nakalulugod bilang mga tinawag, bilang mga naligtas, bilang mga tinubos ng ating Panginoon. Kaya inumpisahan ni Apostol Pablo ang kanya pong pagsulat dito po sa verse 1, yung sinabi niya na kayo nga'y magsitulad sa Diyos. Kung titignan po natin, ang mga huling talata po doon sa chapter 4 ay kumbaga parang kabahagi ito, kaya nandoon yung salitang kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. Sa NIV, ginamit din yung salita dito sa ating diglot, be ye therefore followers of God as dear children, and walk in love as Christ also had loved us and had given himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet swelling savor. Sa NIV, ginamit niya rin naman po yung sinabi niya doon sa NIV, sabi niya, follow God's example, therefore as dearly loved children. Nandun na naman po yung salitang therefore, no? At sa King James Version, iba po ang kanyang ginamit na hindi follow. Ginamit niya, sabi niya, therefore be imitators of God as dear children. Kaya napakalaga po nitong sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat yung salitang followers, be ye therefore followers, no? Ay galing po ito sa salita po sa dito po, titingnan po natin yung salita po na ginamit dito ay galing sa salitang mimic. Mimic. Ano po yung salitang mimic? Imitate. Yan. Sa Greek word po ay mimeistai. Mimeistai. Yun po yung Greek word niya. Mimic. At may kinalaman po ito sa paggaya, no? O sabi nga, tinignan ko po sa dictionary, ang sabi niya, yung kanyang verb, someone or their action or words, imitate. Sabi niya, imitate someone or their action or word, especially in order to entertain or ridicule. Yan. Parang impersonator. Parang ganun po. Kasi sa noun, sabi niya, a person is skilled in imitating the voice, mannerism, movements of others in an entertaining way. Parang yung mga ginagaya. Yun po, no? Yun po yung ginamit na salita. Yung dito po sa imitators of God. Sabi niya, kayo'y magsitulad sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal. Kaya po, parang iyalin tulad natin,
maganda rin na ialintulad, minsan po bilang mga naging anak, no, yung mga tatay ay parang ginagaya, minimimik o ini-imitate ng mga anak. Minsan kahit na malaki yung sapatos, sinusuot ng mga anak yung kanilang sapatos, no? Parang ginagaya. At bilang mga minamahal na anak, kailangan po natin na imitate o sundin, follow. Yun po ang sinasabi rito ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. Ang pamumuhay na mayroon ang isang Kristiyano ay pamumuhay na tinutularan niya. Ibig po sabihin nito na tayo maging omniscience, maging all-powerful, no? Na ipinagpapalagay ng marami na nag-aaral sa Biblia na kailangan daw ay maging tulad sila ng Diyos na mayroong kapangyarihan na nalalaman na. Hindi po yun ang ibig sabihin dito ni Apostol Pablo. Bagkus, ang nais po niya rito na ipakita ay yung buhay na nakalulugod sa Panginoong Diyos. Kaya nga po, sinabi niya ito. At ito po yung malaking basihan ni Pablo na ang isang tunay na anak ng Diyos na binahaginan ng yung tinatawag na divine nature doon sa 1 Peter, no? Yun ang kung baga parang sinasabi ni Pablo na makakapamuhay ang isang tunay na mananampalataya tulad at naayon sa kalooban ng Diyos dahil meron siyang divine nature. Meron siyang kakayahan sapagkat siya ay nabigyan ng divine nature sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya maganda na maunawaan po natin yung nais na sabihin ng Panginoong Diyos dito po sa pinag-aaralan natin dito sa Efeso Kapitulo 5. Ang tunay o ang masasabi natin na ang pamumuhay na inaasahan ng Panginoong Diyos sa atin na mga tinubos niya, sa mga sumampalataya kay Kristo, ay buhay na ayon sa kanyang kalooban. Kaya nga, isinamarize ni Pablo kung ano ang buhay na ito. Una, ito yung buhay na nabubuhay sa pag-ibig na galing sa Panginoong Diyos. At ito yung kanyang naging basihan, no? Yung pagiging anak ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Sabi nga sa 1 John 4:8, God is love. At yung buhay na yon, yung pag-ibig na yon, yun ang nais na masumpungan ng Panginoong Diyos na tayo ay mamuhay. Kaya nga sabi niya, be ye therefore followers of God as dear children and walk in love. No? Kaya kung titingnan po natin, napakalaki po, napakataas po ng standard ng Diyos sa pamumuhay Kristiyano. Inaasahan po niya sapagkat binahaginan niya tayo ng spiritual, no? Yung binahaginan niya tayo ng kanyang divine nature. Kaya inaasahan po ng Panginoong Diyos na itong divine nature na ito,
yung kanyang katangian na ito ay masumpungan niya. Kaya yan po yung sinasabi ni Apostol Pablo dito po sa mga taga-Efeso. Kayo nga'y magsitulad sa Diyos. Be ye therefore followers of God. Imitate God. Yan po. At ang una na binanggit po niya ay ito pong magsilakad and walk in love. Mamuhay sa pag-ibig. At ang standard o ang basihan ng kalakihan ng pag-ibig na ito ay tulad po ng sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya una po, ito po yung gusto natin na tignan, no? Sapagkat si Pablo po ay makikita po natin na nagbigay po siya ng ilang mga dahilan, reason, bakit kailangan po tayo na mamumuhay na may pag-ibig. Sabi niya po, verse 2, at magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili na hain at tandog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Kaya dito po sa dalawang unang talata ay isang bagay po ang makikita natin na buhay na nakalulugod sa Panginoong Diyos, no? Yung buhay na pag-ibig. At alam natin po itong pag-ibig na ito. Ito po yung highest form of love. It is agape love, no? Yung pong pag-ibig na galing po sa Panginoong Diyos. Kaya po, una, ang sabi po rito sa binasa natin, kailangan po kasi ito, sabi niya, kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. Bakit po tayo kailangan bakit po inaasahan ni Pablo, nananawagan siya sa mga taga-Efeso, sa mga Kristiyano, sa mga tinubos ng Panginoon Diyos sa Efeso, sapagkat tunay po sila po ay mga anak ng Diyos. Katulad ng aking sinabi, sila po ay partakers, sila po ay nabahaginan nung tinatawag na divine nature. At bilang ating reference doon sa 2 Peter chapter 1 verse 4. Sabi po rito, siguro basahin ko na yung 3 to 4, yamang ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan sa pamamagitan ng pagkakilala sa kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng kanyang sariling kalwalatian at kagalingan, na dahil di ay ipinagkaloob niya sa atin ng kanyang mahalaga at napakadakipang sa pamamagitan ng mga ito'y bahagi sa kabanalang mula sa Diyos, yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanglibutan dahil sa masamang balita. Oo, totoo yun na ang tao ay masama. Ang tao ay by nature, siya po ay makasalanan, no? Ang kanyang kaisipan ay very corrupted ng kasalanan. Subalit, sa pamamagitan ng magandang balita ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, yung kapangyarihan ng kanyang kamatayan at yung kanyang muling pagkabuhay, ang bawat sumasampalataya sa ating Panginoon ay natatanggap niya ang mga biyayang ito na ating binasa dito sa unang Pedro.
mga bagay na sabi niya, ipinagkaloob yung kanyang banal na kapangyarihan. Yamang ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at kabanalan sa pamamagitan ng pagkakilala sa kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng kanyang sariling kalwalatian at kagalingan. Dahil sa ating Panginoon, dahil sa kanyang kamatayan doon sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay, tayo po na sumampalataya ay tumanggap, no, ng mga biyayang ito na nauukol sa kabuhayan, sa pamumuhay na may kabanalan tulad ng Diyos, sapagkat ibinahagi niya sa atin, ibinigay niya sa atin ang kanyang divine nature through the indwelling of the Holy Spirit. Kaya sa atin po ito po ang nais ng Diyos at ito ang isang katotohanan na pinapakita ni Pablo sa mga taga-Epeso. Kaya binanggit niya na kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. As dear children, beloved children. Actually po, napakaganda po nun. Sapagkat bilang mga anak, at alam naman po natin na ang isang tao, gaano man po yung kasamaan niya. At yan po ang isa sa mga nakikita natin na binibigyan din ni Pablo na ang mga anak ng Diyos ay mayroong tinanggap na kapangyarihan, may tinanggap sila na divine nature. At ito ang kailangan na ipamuhay. Kaya yan ang isang dahilan kung bakit kailangan tayo na mamuhay sa pag-ibig. Sapagkat tayo tunay na mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ang siyang mayroong kapangyarihan, may kakayaan to express this kind of love, no? Sa Diyos, sa Kanya, at sa mga kapatiran, at ganoon din sa sanlibutan ito. Ito siguro yung nais niya. At ang pag-ibig rito ay binigyan niya ng diin na ito ay sacrificial, no? Pagbibigay ng sarili. Yun ang pag-ibig dito. Pangalawa, ginamit niya sa ibang salin, ginamit niya yung beloved child, no? Beloved child. At kailangan tayo na mamuhay sapagkat minahal tayo ng Diyos tulad ng pagmamahal niya sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. Una, bilang mga anak at bilang mga anak na minamahal. Hindi pa po yan yung sinabi niya doon sa Matthew chapter 3 verse 17, in times noong po yung baptism ni Jesus, no po, sa Matthew chapter 3:17, nung siya po ay mabautismohan, nakita natin yung present ng Father, ng Holy Spirit, at ng Son, no? At ang sinabi niya ron, sabi niya, and Jesus, and lo, a voice from heaven saying, this is my dearly Son, beloved Son, in whom I am well pleased. Kaya isang bagay po na makikita natin dito, yung pong pagmamahal ng Ama sa kanyang anak ay yun din ang pagmamahal na ibinigay niya sa atin. Ipinakita niya sa atin
ipinadama niya sa atin doon sa John chapter 17 verse 23. Ang sabi po ron, no? John 17 verse 23, ang sabi po, I in them and thou in me. Ako'y sa kanila, ang sabi ng Panginoon. At ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa. Ito po yung Lord's Prayer. Upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo. At sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Tingnan po natin, no? And has loved them as thou hast loved me. Parang sinasabi ng Panginoon dito sa kanyang panalangin, no? Yung ang tinutukoy niya, yung mga sumampalataya, no? Ako'y sa kanila. Sabi niya, I in them and thou in me. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin. At ito po ang isang reason kung bakit si Apostol Pablo ay nagpapaalala, nananawagan na bilang mga tinubos, bilang mga anak ng Diyos, sila ay lumakad sa pag-ibig, gaya rin ng pag-ibig ng Panginoon, sapagkat sila ay ipinadama ng ating Ama ang kanyang pag-ibig sa atin, kung paano yung pag-ibig niya sa kanyang anak. At kung paano ang pag-ibig ng anak ang siyang gusto niyang masilayan, masumpungan, makita sa mga taga-Epeso, at hindi lang sa mga taga-Epeso, kahit sa panahon natin ay masumpungan niya ang pag-ibig na ito. Sapagkat tunay na tayo ay mga anak ng Diyos, no? At tayo ay mayroong divine nature. At ibinigay ng Panginoong Diyos yung naturalesa niya, yung pag-ibig na ito. Kaya sa patnubay ng Espiritu, sa kapangyarihan ng Espiritu, nais ng Panginoong Diyos na ito po ay maging buhay ng bawat tunay na sumampalataya. Kaya nga po, una ay pinaalala ni Pablo na bilang mga anak, tayo ay tumulad sa Panginoong Diyos, sa kanyang pag-ibig, at nais ni Pablo na ang mga taga-Epeso ay mamuhay sa pag-ibig, at ang pag-ibig na ito ay mayroon siyang halimbawa. Pag-ibig na ito ay tulad ng pag-ibig ng ating Panginoon. Sinabi niya rito na ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Ito po sa Leviticus ay mayroon pong mga tulad nito ng salitang sweet savor. Sa Leviticus chapter 1, makikita po natin doon yung mga iba-ibang paghandog, no? Pero ang pinaka points po rito ay ang ibig sabihin ng sweet savor o mabangong samyo, o ang sabi rito, samyo ng masarap na amoy. Ito po ay tumutukoy sa yung kalugod-lugod sa Panginoon. Yung buhay na kalugod-lugod sa Panginoon. At ang namumuhay sa pag-ibig, ang siyang buhay na nakalulugod, pleasing to God. No? At yan ay dahil sa ating pananampalataya. Without faith, ang sabi niya, you cannot please God. Ang sabi naman po doon sa Romans chapter 12,
ang ating pong buhay. Sabi niya, Romans 12, kaya nga, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Yung katampatang pagsamba. Kaya kung titignan po natin, ang pag-ibig na ito na pinapaalala ni Apostol Pablo, ang siyang buhay na nakalulugod sa Panginoong Diyos. No? Kaya anuman po yung ginagawa natin, anuman pong paglilingkod ang ginagawa natin, ang mahalaga ito'y ginagawa natin sa pag-ibig. No? Sa pag-ibig natin sa ating Panginoong Diyos, sa pag-ibig natin sa mga kapatiran, sa pag-ibig natin sa mga lost soul. Sapagkat yan ang isang nakalulugod na pamumuhay. Yan ang masarap na amoy sa Panginoong Diyos. Kaya yan po yung lagi natin i-check. Always check your heart, your motive, your reason, yung mga dahilan bakit tayo naglilingkod. Dapat yan po yung masumpungan. Kaya ito po yung unang bagay na nais ng Diyos na makita sa atin. Yung pong pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig po ay siyang fundamental, no, factor in the Christian life. Sabi nga ni Warren Wiersbe. Sabi ni Warren Wiersbe, sabi niya, love is the fundamental factor in the Christian life. If we walk in love, we will not disobey God or injure men, because he that loveth another had fulfilled the law. Romans chapter 13 verse 8. The Holy Spirit put this love in our heart, sabi niya doon sa Romans chapter 5 verse 5. Yun yung isang comment ni Warren Wiersbe. Napakaganda po noon na sinabi niya na pag-ibig daw po ang siyang pinaka-fundamental factor, pinakamahalaga na katangian o sabihin natin karakter ng isang Kristiyano. At ito ay inilagay sa ating puso, no, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya ito po yung dapat na makita. Isa sa mga kailangan lumago sa ating buhay ang pag-ibig na ito. Tulad ng mga taga-Tesalonica, no, lumalaking lubha yung kanilang pag-ibig. Kaya nabansag yung kanilang church, no, sa Asia Minor dahil sa pag-ibig nila sa mga kapatid, pag-ibig nila sa mga soul, no. They naggo-grow yung pag-ibig. Kaya yun po yung una, yung pag-ibig. Kaya sabi po rito, una sabi niya, verse 1 and 2, kayo nga'y magsitulad sa Diyos. Sabi niya, na gaya ng mga anak na minamahal, at magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Ngunit ang pakikiapid at ang lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag man lamang masambit sa inyo gaya ng nararapat sa mga banal, o ang karumihan man
o mga mangmang o mga mangmang na pananalita o ang mga pagbibiro na di nararapat, kundi kayo'y magpasalamat. Okay po. At dito naman po sa pangalawang bagay po natin, ito na po yung ni Pablo, yung simula po dito sa verse 3 hanggang verse 14 ay lumakad tayo sa liwanag. Kaya nga, ang sabi niya, huwag kayong madaya ng sinuman sa salitang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Huwag kayong makibahagi sa kanila, sapagkat noong panahon kayo'y kadiliman, datapwat ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Pansinin po natin, no, sapagkat noong panahon kayo'y kadiliman. Hindi niya sinasabing nasa kadiliman tayo, kundi tayo mismo po ay kadiliman. Datapwat ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Kaya ito po ang pangalawa, no? Una, walk in love. Nakita natin na isa po ito sa mga nature ng ating Panginoong Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig at umaasa ang Diyos na itong katangian niya, yung deity o yung kanyang ibig ay masumpungan sa mga buhay ng mga mananampalataya. Pangalawa naman po ay umaasa po siya na ang mga mananampalataya sa Epeso, pinapaalalahanan din po niya sila na mamuhay sa kaliwanagan. At si Apostol Pablo po ay nagbigay po siya ng mga ilang mga katotohanan dito, bakit kinakailangan na ang isang Kristiyano, ang isang mananampalataya ay mamuhay sa kaliwanagan. Sabi niya po dito sa verse 3, ngunit ang pakikiapid at ang lahat ng karumian o kasakiman, ginamit sa English yung fornication, and all uncleanness or covetousness. Ito pong dalawang kasalanan na ito, no? Kung titignan po natin, ito pong dalawa na ito ay isa sa katangian ng unbeliever po ito, no? Yung inaangkin mo o pinagnanasaan mo yung hindi sa'yo. Yun yung adultery, At saka yun yung covetousness, yung kasakiman, no? Pinag-iinteresan mo yung isang bagay na hindi sa'yo. Ito yun, no? Yung kasakiman at yung adultery, parang same yung root nito, yung nagkakaroon ka ng interest o yung hindi sa'yo. At ang sabi po rito, sabi po, ngunit ang pakikiapid at ang lahat ng karumian o kasakiman ay wag man lamang masambit sa iyo. Ibig sabihin, hindi ka makategorize nito, hindi ka makitaan ng ganito, no? Sapagkat siguro dahil isa ito sa maaring sisira sa testimony ng isang tunay na Kristiyano. At actually si Billy Graham daw po, meron po siyang mga group na nagbabantay sa kanya, no, sa kanya pong mga crusade. Ayaw niya na merong mga rules na hindi pwedeng magpakuha ng picture yung mga kabayan, lalo na nag-iisa na hindi maganda yung bihis. Alam na po natin yung ibig ko sabihin. Even sa pagpasok niya sa mga room ng mga hotels na pinupuntahan niya, merong mga grupo siya na tumitingin agad at sumasalubong sa kanya sapagkat iniiwasan niya na mayroong magpapapicture, tapos ito ay mapopost at magiging daan po ito para
masabihan o may masaya na hindi maganda. Isa po ito sa paglakad sa kaliwanagan. No? Dapat na iwasan ng mga bagay, ingatan ang mga bagay na ito. Kaya nga sa Colossus ginamit niya yung lumakad kayo ng walk in circumspectly, sabi niya, no? Ibig sabihin nun, maging matalino, maging malumanay, maging ingat. Yun yung point natin doon. Ang paglakad sa kaliwanagan ay paglakad na may kaingatan, no? Para wag ma-compromise yung ating pamumuhay. At nagbigay ng ilang reason. Sabi niya rito, ngunit ang pakikiapid at ang lahat ng karumihan ng kasakraman ay wag man lamang masambit sa inyo, gaya ng nararapat sa mga banal. Set apart. Ibig sabihin po nito, po tayo, hindi dapat makita sa atin yung worldliness. Sapagkat ang isang saint, ang isang inihiwalay, no? Siya ay wala ng bahagi sa sanlibutan o sa kadiliman ng sanlibutan ito. Sapagkat tayo ay diyan nagmula, tinawag tayo mula diyan. Sabi nga doon sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 9, datapot kayo isang laing hirang, isang makaharing pagkakasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Yun po yung makasalanan na pamumuhay. Kaya nga tayo po ay hindi nasa kadiliman. Sabi sa verse 8, kayo'y kadiliman. Tayo po mismo ay kadiliman. Kaya isang bagay po ito. Ito po ang nakalulungkot. Bakit kaya nabanggit po ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso? Maaaring po doon sa mga taga-Epeso ay maaaring pinasok o may mga ganitong kalagayan, no? Na sumisira doon sa iglesia ng Epeso. Itong dalawa na ito na pakikiapid at karumihan o kasakiman, yung covetous. Kaya isa po ito sa dapat ingatan ng isang Kristiyano. Sa verse 4, sabi niya, inulit niya na naman yung karumihan o ang karumihan man o mga mangmang na pananalita o ang mga pagbibiro na di nangararapat kundi kayo'y magpasalamat. Ito po ay may kinalaman din, no? Yung walking in the light ay yung hindi lang yung ating action, maging yung ating pong communication. Not only yung action, yung pakikipag-communication po natin. Mahalaga po yon. Actually, yung sinabi rito, tinignan ko rin po sa mga commentary, yung sinabi rito na mga mangmang na pananalita. Ito raw po yung mga pananalita o opinion na sinasabi na worldly po yung mga pananalita, yung worldly basis. At ginamit din po o ibinilang din po rito yung mga pananalita na mga walang katuturan. Hindi siya profitable, no? Hindi siya pinag-isipan. Hindi siya tulad na sinasabi ni Pablo na magsalita kayo na magkalasang asin na nakakatulong. Merong insight. Pagka walang mga insight, pagka walang mga kabuluhan yung ating mga sinasabi, ito po yung ibig sabihin nun.
mangmang na pananalita. Hindi siya biblical, hindi siya scriptural, no? Na mga pananalita o mga hindi lang pananalita, ibig sabihin din ito yung yung mga pinatutungkulan nung yung sinasabi. At yun din yung sinabi ni doon chapter 1 na don't take yung advice sa mga unbeliever. Huwag tayong hihingi ng advice sa mga unbeliever. At sa atin naman ay maging makabuluhan yung ating mga suggestion, yung ating mga sinasabi, maging biblical, scriptural. Although ang mundong ito ay maraming ideas, pero bilang mananampalataya, pinapaalalahanan ni Apostol Pablo na wag ka, o ang karumihan man o mangmang na pananalita, actually yun, at minsan mga kabastusan na pananalita. Sabi niya na di nangararapat kundi kayo'y mga pasalamat. Kaya na hindi lang siya action, even po yung conversation, yung pakikipag-usap, yung ating pananalita. Verse 5, ang sabi po niya, sapagkat talastas ninyong lubos na sino mang mapakiapid o mahalay o masakim, parang inulit lang po, no? Na isang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Parang sinasabi po niya na ang buhay na tinutukoy niya na kailangan nating layuan, kailangan nating iwasan ay buhay ng mga hindi ligtas. Hindi po sila eto po yung pagka ang isang tao ay ganun ang pamumuhay niya talaga. No, ang sabi sa Galatia rin, sa chapter 5, verse 21, ang sabi po niya rito, naiayag ang mga gawa ng laman sa makayang mga ito, pakikiapid, karunungan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala na nang una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Ang pamumuhay po na makamundo ay pamumuhay ng hindi mga ligtas. At yan ay isa ring paalala ni Pablo dito sa kaya bakit po kailangan tayong lumakad sa kaliwanagan? Sapagkat ang pamumuhay sa kaliwanagan ay nagpapatibay ng ating tunay na kalagayan sa harapan ng Panginoong Diyos. Nagpapatibay sa ating pananampalataya. Kaya nga yung faith without work is dead. Hindi po tinutukoy doon yung kaligtasan. Ang tinutukoy po roon ay ang pananampalataya. Napakahalaga po ng paglakad sa kaliwanagan.
Kaya po, bilang mga tinubos, bilang mga pinapaging banal ng Panginoon, tayo po ay mamuhay sa kaliwanagan. Kaya po, ang sabi po doon sa verse 6, huwag kayong madaya ng sinuman ng mga salitang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Kung titingnan po natin dito, sabi niya, let no man deceive you with vain words. Pasok sa iglesia, sa Efeso, mga katuruan na sabihin natin mga aral, mga katuruan na walang kabanalan, nagdadala sa kawalan ng kabanalan. Sabi niya, huwag kayong madaya ng sinuman. Kaya po, napakahalaga rin, no, sa lakad ng kalinagan ay yung mga tamang katuruan. Although yun, ginamit yun, yung walk in truth, no, ni John. Natutuwa siya, sabi niya, natutuwa ako sa mga aking anak, sabi niya, no, sa anak ng palataya, sapagkat nasupungan kayo sa katotohanan. Walking in truth is walking in light. Kaya napakahalaga noong yung walking in the light, ito yung ipinamumuhay natin ang mga salita ng Diyos. Hindi natin masasabi na tayo lumalagan kung tayo ay namumuhay mali katuruan. Kaya napakahalaga ng tamang katuruan. Kaya nga lagi po tayo may kasabihan, correct teaching always resulting living. Correct living means you are walking in the light. You are living. Kahit nabubuhay ka. Sapagkat ang kanyang mga salita ay liwanag. At ang ating Panginoon ay liwanag. Kaya po, dito sa verse 8, sabi niya, sapagkat nung panahon kayo'y kadiliman, datapwat ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Inuulit ko po, sinasabi niya rito na dati, nung tayo po pa-Kristiyano, nung sila po ay hindi pa mananampalataya, hindi sila nasa kadiliman, kundi sila mismo ay kadiliman. At yan po yung sinasabi ng Panginoon, maging ang ating Panginoon. Tinawag niya, sinabi niya sa kanyang mga alagad na lumakad kayo sa kaliwanagan. Sabi doon sa, tingnan natin yung Matthew chapter 5, verse 16. Sabi niya po, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makakakita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Let your light so shine before men that they may see your good works. Ito po yung paggawa ng mabuti sa ating buhay, sa ating kapwa. Although tayo po ay hindi maliligtas sa mabuting gawa, tayo ay naligtas sa biyaya, sa pananampalataya na napag-aralan natin, na binigyan din ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso doon sa versikulo 8 hanggang 9. For by grace are you saved. Sa pananampalataya, sa biyaya kayo naligtas sa pananampalataya. At ito hindi sa inyong sarili. Hindi po tayo maliligtas sa gawa. Pero ang sabi niya doon sa verse 10, tayo ay iniligtas para sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa paggawa po ng mabuti,
ang ating ilaw. Tayo ay nagliliwanag tulad ng ating Panginoon. Siya ay liwanag. Ang sabi niya po doon sa John chapter 12 verse 46. Siya ay, tignan po natin, John chapter 12 verse 6. Sabi po niya, ako pinapari na ilaw sa sanlibutan upang ang sino mang sumampalataya sa akin ay wag manatili sa kadiliman. Kaya sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay naging anak ng kaliwanagan. At yan po yung nararapat na masumpungan sa atin. Yung tayo po ay lumakad sa kaliwanagan. Sapagkat tayo tinubos na ng Panginoon. Tayo yung nagdudulot ng liwanag. Kaya po ng ating Panginoon, nung siya'y narito sa lupa, galit yung mga religious leaders sa kanya. Kasi nai-expose yung mga kamalian, yung mga kasalanan. No? At yun yung, sapagkat siya yung liwanag. Kaya po yung mga hindi mananampalataya ay galit po sila sa liwanag. John chapter 3, 20-21. Kaya may mga persecution po. No? May mga pag-uusig po tayo. No? May mga tao na hindi tayo maintindihan. Bakit po? Ang sabi po rito sa John chapter 3, 20-21. For everyone that doeth evil hated the light, neither cometh to the light, lest his deed should be reproved. But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama, namumuhay sa kasamaan, katulad ng pinaiiwas ng Panginoon sa atin, sabi ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang wag masaway ang kanyang mga gawa. Datapwat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. Kaya po may mga persecution. Kaya po may mga bagay na hindi naintindihan. At ang iba ayaw nila talaga na sumampalataya at lumapit sa Panginoon dahil mas gusto po nila na mamuhay sa mga bagay ng mundong ito, katulad ng pakikiapid, karumihan at kasakiman. No? Pero bilang isang mananampalataya, kailangan po ay mag-ingat po tayo upang wag tayong ma-identify, masabihan po ay namumuhay sa sanlibutan ito. Kaya po ang sabi rin, at ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katuwiran at katotohanan. Kaya po yung fruit daw, sabi dito, for the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and truth. Yung po kasing kabutihan, ito yung pagtulong, yung katuwiran, ito yung fair ka, no? Fairness, at yung katotohanan, ito po yung biblical. Ayon sa salita ng Diyos. At dito sinama po, parang makikita natin yung pong pamumuhay sa kaliwanagan ay binubuo po ng kapangyarihan sa patnubay ng Espiritu. Bunga ng kaliwanagan ay sabi niya, kabutihan, katuwiran, katotohanan. At ito po yung kinalulugdan. Pagka po tayo ay na kabutihan, matuwid, katuwiran,
katotohanan na inyong pinatutunayan ang kinalulugdan ng Panginoon. Although sa English sinabi niya, for the fruit of the Spirit. At ang sabi niya, verse 11, at huwag kayong makibahagi sa mga walang mapakinabang na gawa ng kadiliman, kundi bagkus inyong sawatain. Ito po yung dapat nating gawin. No fellowship with the unfruitful works of darkness and reprove. Huwag makibahagi. Sabi, hindi masama na makisama. Huwag lang makisama. At kailangan din po natin itong, sabi po rito, bagkus inyong sawatain. Reprove to the Word of God. Correct them. Sabihin natin na mali, hindi tama. Huwag tayong matakot po na magsabi ng kung yung alam natin na biblical na hindi tama po yun. Huwag po tayo. Sapagkat kasama po sa tamang makabuluhang pananalita. Kaya po, una tayo'y lumakad sa pag-ibig, mamuhay tayo na may pag-ibig, at mamuhay tayo sa liwanag by doing at yung ating conversation. For the meantime po siguro, hanggang dito muna lang po tayo. At ang mahalaga po, nakita natin dito na ang pamumuhay na nais ng Diyos po sa mga naligtas, hindi lamang sa mga taga-Efeso, kahit sa panahon po natin na imitate God. Katulad ng sinabi ni Pablo sa unang Korinto, sabi niya, I imitate Christ. Imitate me like I imitate Christ. At sa tingin ko po, ito po yung pamumuhay. Bakit nais po tayo mamuhay ng Panginoon? Although meron pa po yung isa, yung wisdom, no? Ihuli na lang natin. Una po, bakit gusto tayong mamuhay na may pag-ibig, mamuhay na sa katotohanan, no? Sapagkat gusto po niya tayong gamitin upang sa pamamagitan po ng buhay natin, hindi lang tayo nakapagbibigay ng mabangong samyo sa Panginoong Diyos, kundi tayo po ay nagiging kapakikinabang sa harapan ng Panginoong Diyos. Tayo po ay nagagamit niya para po maligtas din po ang iba. Kaya ito po ang nakikita kong layunin ng sulat na ito ni Pablo. Kung bakit nais po niya na marami pang mga mananampalataya. Kaya nga po dun sa chapter 6, yung mga final verses po, ang sabi niya, na magsipanalangin kayo, chapter 6 verse 18, although take up pa po natin yan, no? Na magsipanalangin kayo sa espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at magpuyat sa buong katyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal at sa akin upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo. Na dito'y ako'y isang sugong natatanikalaan upang sa ganito'y ako'y magsalita ng gaya ng nararapat na salitain. Datapwat upang alaman niyo naman ang mga bagay na
At ang kalagayan ko sa Tikiko na aking namahal, pangisto sa Panginoon ay siyang magpapakilala sa inyo ng lahat ng mga bagay. Nugo sa inyo na bago kilala ang kalagayan at upang kanyang aliwin ang inyong mga puso. Kapayapaan nawa, mga kapatid, at pag-ibig na may pananampalataya mula sa Diyos at Ama sa Panginoong Jesucristo. Ang biyaya naway sumalahat ng mga nagsiibig sa ating Panginoong Jesucristo ng pag-ibig na walang pagkasira. Binigyan din ni Pablo sa kanyang farewell words yung kahalagahan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo. Tinuturing ni Pablo na siya ay tinawag upang ipangaral ang Ebanghelyo. At ganun din naman po ang bawat tunay na sumasampalataya ay tinatawag ng Diyos na ibahagi ang balita. At kung mamumuhay po tayo na may pag-ibig, mamumuhay tayo sa kaliwanagan, mamumuhay tayo sa karunungan mula sa Diyos, yung wisdom, although tatalakayin pa po natin yon, tayo po ay magiging epektibo sa paghahayag ng magandang balita. Contrary po dyan, kung hindi po tayo magiging maingat, kung hindi po natin iiwasan yung mga bagay na binanggit dito po sa Epeso, malayo po na makakapag-akay tayo ng mga kaluluwa sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na banal, maraming salamat po. At kami po ay buong pagpapakumbaba na lumalapit po sa inyong banal na trono. Una po ay inihingi po namin ng kapatawaran ang lahat po ng aming mga pagkukulang, mga kasalanan na nagagawa sa isip, sa salita, at sa gawa ay nawa po ay sa pamamagitan ng iyong mga salita na amin pong natunghayan ngayon bilang mga anak mo na minamahal ay mamuhay po kami sa pag-ibig, sa kaliwanagan, at sa karunungan. Salamat po o Diyos at ibinahagi mo ang kabanalan. Hindi mo lamang po kami iniligtas, kundi binahagi mo ang kabanalan upang kami po ay makapamuhay ayon sa iyong kalooban at kami po ay maging kasangkapan mo para po sa pag-aakay ng mga kaluluwa sa iyong banal na harapan sapagkat ito ang siyang lubos na nakalulugod sa iyo. Ang kami po ay maging kasangkapan mo sa pagdadala ng mga kaluluwa sa iyong banal na harapan. Pagpalain mo po ang iyong mga salita, pagpalain mo po ang bawat isa po sa amin. At ang lahat po ng ito ay aming isinasamo at idinadalangin sa makapangyarihang pangalan po ng imbugtong na anak na si Jesus. Amen. Po, salamat po sa narinig po nating mensahe ng Diyos. Salamat po sa ating kapatid. At ngayon po ay open na po tayo sa ating pong mga question and answer regarding po sa ating pong napag-aralan ngayong pong gabi sa chapter 5 po ng Book of Ephesians. Kaya po kung meron po tayong mga tanong ay pwede po tayong mag-open mic para po marinig din po ng mga kapatid at patuloy din po sa ating pong um, mapag-aralan o mabigyan po ng kasagutan. Kaya open na po tayo sa ating pong question and answer. Sige po, meron po ba tayong question?
Sige po, kung wala po, siguro po ako din po habang yung ibang kapatid po ay kung meron pa pong, iniisip po na katanungan. Question lang po dahil napag-aralan po natin yung walk in love, yung light and wisdom. Possible po kaya yung isa pong believer ay, kumbaga po, sa life po niya ay, marami na pong binago po yung Panginoon katulad po dun sa action, yung pong sa communication po niya, yung pong sa buhay po niya. Pero hindi pa rin po siya nagiging parang light po or hindi pa rin po nagiging effective po yung kanya pong, pagiging Christian life po. Possible po kaya po yung gano'n po? Ang ang sinasabi mo brother diyan, namumuhay siya na sa pag-ibig at namumuhay naman siya sa kaliwanagan, and then wala siyang naaakay na soul, parang ganun mo brother Jan? Opo, parang gano'n po. Doon sa Matthew 5 verse 14, napakaganda ng sinabi rito. Ang sabi rito, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na tatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Hindi rin nga pinagniningasan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nasa bahay. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makakita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luluwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Ito napakaganda brother John. It means you are walking in the light. Inialin tulad niya siya sa isang bayan na nakatayo, no, sa ibabaw ng isang bundok. Yung bayan na yon, pagka nasa taas siya ng bundok, ay sa ayaw sa gusto hindi maitatago. Ibig sabihin makikita mo yon kahit na nasa malayo ka, makikita mo yon. Parang pagka nagbabiyahe tayo, di ba, lalo na pagka pumupunta tayo sa mga bulubundukin na lugar, alam mo na merong bayan o bahay sa isang mataas na, sapagkat kitang-kita yung ilaw. Kaya inalimbawa niya rin yung isa na pagka magpapaningas ka ng isang ilawan, inilalagay sa taas. Meron kasi mga lagayan talaga yan eh. Medyo nakataas siya para naliliwanagan yung buong bahay, no? Hindi siya, sabi rito, hindi siya inilalagay sa ilalim ng isang takalan. Kumbaga parang nakatago, no? Dapat hindi. At binigyan niya ito ng application. Sabi niya, lumiwanag na gayon, verse 16, ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makakita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Ibig sabihin nito ay true nga yung kaya nga meron tayong sa evangelism natin, napakahalaga nung hindi lang puro gospel, no? Ito, very powerful yon. Pero kailangan makita rin yun sa mga buhay natin. Kaya sabi niya, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makakita nila ang iyong mabuting gawa at kanilang luluwalhatiin ang inyong Ama. Ibig sabihin nito, sa pamagitan nun ay makikilala nila ang Panginoon.
Kaya mahirap yung sabihin na we are walking in love, walking in light, and then wala tayong sabihin natin na walang nai-enlighten sa life natin. Walang maaring na-enlighten naman sila, tapos hindi lang natin sila pinansin. Para tayong nilagay natin doon sa takalan. The more you walk in love, the more you walk in light, siguro you win people in Christ. Very important yun. Kasi hindi palamuti lang yun na nais ng Diyos. No, yung divine nature niya, hindi palamuti yun para ginagawa ng mga religious leaders sa panahon ng Panginoon at sa panahon natin. Palamuti lang sa kanila yun. Kaya may pagkakaiba yon doon sa pagkilos ng Espiritu. Sometimes yung iba ay nadidisib sila. Nadidisib sila na sila ay lumalakad sa pag-ibig, lumalakad sa liwanag. Maaring nadidisib lang sila. Hindi pa talaga sila nandoon sa ganong estado. Kaya hindi pwede yun. Dito maliwanag na once na tayo ay tunay na nagliliwanag, makikita yon, may enlighten yon. At yun yung nagiging perfect time, o sabihin natin magandang pagkakataon, opportunity para ma-share natin yung gospel. At yun nagmamaterialize. Yun lang siguro, Brother John. Dapat din suriin kung tunay nga na may pag-ibig o namumuhay sa liwanag. At nakita natin yung sa liwanag ay napakahalaga noong tinignan natin doon sa Efeso, no? Yung ating pamumuhay at yung ating pagsasalita, no? Yun nga yung marahil ay yung Word of God. At doon nakita natin yun. Kaya mahalaga. At nakikita ko yun yung purpose ng Panginoon. Why He share His divine nature to us. Holy Spirit. Is to win soul. Wala na akong ibang nakikita. Although yung pamumuhay na nakalulugod sa Panginoon, yun. Kaya ang Panginoon nang siyang nagbibigay din ng bunga. Sabi rin sa John chapter 15, tignan din natin. As far as concern yung soul winning, ang sabi niya, ito, verse 5, 15:5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin, at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Yung fruit bearing ay nasa gaano yung intimate relationship mo sa Panginoon. Yun yung fruit, no? Isa sa mga fruit kasi ay yung mga soul na ating Thank you po. Sige po sa iba pong kapatid. Brother Norman, sige po. Karagdagan, tandaan natin yung egos, hindi na natuwa ang Panginoon. Although panahon ng tagbunga, makapalang dahon niya, pero nung lapitan niya, hindi siya natuwa dahil walang bunga. Kaya napaka-importante noong yung bunga natin sa Panginoon. Okay, sige, next question. Question po, ano po kaya yung magandang attitude po ng isang believer
na halimbawa sa trabaho ay may mga negative po na nasasabi po sa kanya? Siguro linawin natin yung negative. Ano ba yung negative? Kasi ang believer, negative siya, yung type niya doon sa mga unbeliever dahil sometimes we are stand in truth, no? Negative 'yon sa siguro pakiliwanag kaya nagiging stand yung believer at yung sa trabaho niya ay hindi o yung employer niya hindi mga believer. Depende 'yon, no? Talagang minsan ang stand natin ay negative sa mga hindi mananampalataya. Kaya pakilinaw, Brother Norma, kung ano yung negative na 'yon. Po, halimbawa po, yung may nasasabi po na halimbawa sa pagtatrabaho po sa school o kaya po sa work o kaya po yung parang nagiging ah, topic po siya in terms of yung work related po, parang ganun po. Okay. Kumbaga sabihin natin na masama yung perception o yung pagtingin sa kanya, daya siya o may ginagawa siyang hindi maganda, minsan naman hindi kalugod-lugod, kaya marahil ay nagiging may nasasabi sa kanya. Kaya nga napakahalaga nitong pinag-aralan natin. Ang sabi nga ay although we cannot please everybody, no? Yun yung point natin dito. Pero kung ikaw naman ay naninindigan at ikaw ay napag-uusapan o minsan mayroong gano'n. Ako na-experience ko nung sa mga reunion namin. Pinag-uusapan nila ako. Sabi nila, wag nating isasama yan. Ganun yan, no? Meron din na, puro ano na lang yan, puro wag na natin isama sa meeting kasi puro Bible lang. Meron mga ganun, no? Although magandang ano yun, no? Pero pagka masama na yung impression, hindi maganda yon. Pero ay hindi maganda bilang isang mananampalataya, wala tayong mawi-win soul doon. Although, sabi nga, doon sa binasa natin sa chapter 15, kung titignan natin, ligtas ka, nasa Panginoon ka naman eh. Pero ang sabi niya, verse 6, kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, sabihin, hindi siya namumuhay sa Panginoon. Siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga iahagi sa apoy at mga susunog. Kasi ang sanga na hindi ibig sabihin nito ay mapupunta ka sa impyerno. Ang ibig sabihin nito ay hindi ka na magbubunga dahil pinutol ka na doon sa sanga. Ang sanga kasi, pagka pinutol mo na siya sa puno, ang pinakamabisa na lang na mapapakinabangan mo ron ay yung igatong mo siya, gawin mo siyang panggatong. Pero ang sabi naman ng Panginoon, kung kayo magsipanatili sa akin at ang mga salita ko ay magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo anumang ibigin at gawin sa inyo. Sa ganito'y lumulwalhati ang aking Ama na kayo magsipagbunga ng marami. Kaya ang tanong, anong magandang attitude? Mamuhay tayo mag-stand tayo sa katotohanan. Although, sabi ko nga, you cannot please everybody. Minsan, habang naninindigan ka sa Panginoon, ikaw ay napagkakaisaan, napagsasalitaan ng hindi maganda. Pero yun ay bahagi ng iyong paninindigan sa Panginoon. At kung minsan yun ay nagiging daan para sila ay makakilala sa Panginoon. Kaya siguro ay depende yun kung ano yung
ina-accuse sa'yo. Kung meron kang mali, hindi maganda, o yung, minsan merong ganon. Although, sabi ko nga, you cannot please everybody. Maraming salamat po. Salamat po. Baka meron pa po tayong question bago po natin pasalamatan at mag-close po sa isa pa pong prayer at pasalamatan yung ating pong pag-aaral ngayong gabi. Sige po. Sige po, wala na po ba? Okay, marahil yung ating pong silence ay nagkakahulugan po na wala na po tayong katanungan at nawa yung ating pong napag-aralan ay hindi lamang po natin ito nalagay po sa ating pong mga notes. Hindi katulad nga po nung ating pong napag-aralan, dapat ito po ay ating pong isabuhay, no? Yung walk in love, in light, and yung pong sa susunod po yung wisdom. At nakita po natin na hindi po tayo nagbubunga kung tayo po ay lumalakad po sa mga bagay po na ito. Kaya po kung sa Christian life po natin ay hindi po tayo nagbubunga marahil po ay meron po tayong dapat pong tingnan po dito po sa mga napag-aralan po natin. Kaya maganda pong assessment po ito sa atin bilang mga beloved children, katulad po nung ating pong napag-aralan. Tayo po yung mga anak ng Diyos at nawa tayo rin po ay lumakad at mamuhay bilang mga anak ng Diyos. At sa ating pong pagwawakas, silingin po natin kay Brother Abel na pangwakasan po tayo sa pananalangin. Pasalamatan po ang ating pong naging Bible study. Sige po, tayo po ay manalangin. Amang banal, dakila at mga pangalan po sa lahat. Muli kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo pong pangunguna rin po sa gabi pong ito. Patuloy nawa ay sa mga napag-aralan po namin. Tunay nga naging pagpapala, naging hamon po ito, naging kaisipan din po ito na makita yung aming pong pamumuhay. At salamat po sa mga katotohanan pong ito, yung mamuhay nawa kami sa pag-ibig at sa liwanag at sa pagpapatuloy yung sa karunungan. Ang dalangin po namin nawa kasangkapanin mo ang iyong mga salita, kung sa gayon tunay nga na maging salamin po ito sa aming mga buhay at sa mga kaluluwa pa na nais mo na amin pong maidala sa inyo pong paanan ay maging kalwalatian din po ito sa inyo. At ganoon din po, salamat din po sa kapatid po namin na ginagamit po ninyo na naghayag ng inyong mga salita. Ay ang panalangin po namin kalakasan po sa kanyang physical na pangangatawan, kagalingan sa mga karamdaman na meron po siya, at patuloy po sa pag-iingat din po sa buong family. At ganoon din po kina Brother John sa patuloy na pag-iingat din po, lalo tigit sa pangunguna po sa pag-iingat sa pagpunta sa mga Bible study outreach. At patuloy nawa ingatan at pangunahan din po sila. Ang panalangin po namin ay ingatan din po sila. Ganoon din po ang mga kapatid po namin na naghalaan ng oras sa gabi pong ito sa aming pong online Bible study. Patuloy pagpapala rin po at pagpapalang spiritual ang maibigay din po sa kanila. At patuloy din po sa gabi pong ito sa aming pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay kayo rin po ang siyang mag-ingat, manguna sa aming pong pagpapahinga, sa aming pong mga pansamantalang tirahan.
at patuloy pangunahan din po ang bawat isa po sa amin. Maraming salamat po at patuloy na binabalik po namin ito sa tanging pangalan lamang po ng Panginoong Yesus. Amen. Magandang gabi po at God bless sa bawat isa po sa atin. Bless po. Deep po. God bless.